Pikit matang ninanamnam ni Vanessa ang bawat pagdampi ng labi ng binata sa binti niya pataas sa hita niya. Bawat labat ng labi nito'y nagpupugtong hininga niya. Napapatingala siya tumihigpit ang hawak na sa kumot at napapadaing sa kakaibang pakiramdam na naidudulot nun sa kanya. This is the first time she felt that kind of feeling. Yung pakiramdam na sinasambang buong katawan niya at kinikiliti ang dala sa kanya. Nagparaya siya na simulan siyang buhatin ni Rio at ipasok sa hindi niya alam kung kaninong silid. Hindi rin niya to pinigilan ng hubarin itong suot niyang damit, kaya naman ramdam niya ang lamig ng buong silid. She is now on her bra and panty. She was lost and still in daze. Couldn't process what really just happened, why she let him. Pero nang sabihin nitong mga katagang yon na nasa panaginip niya, nagparaya na siya. Nagtiwala siya sa binata at kapalit noon ang pagpaparaya. Just that one kiss and everything just popped out. Napalitan ng kakaibang emosyon ang lahat ng emosyong meron siya. Galit, sama ng loob, konsensya, takot at pangulila. Lahat ng iyon ay nadama na dahil sa binata. Gustong-gusto niya ang ginagawa sa kanya ng binata. Nakakabaliw, masarap sa pakiramdam. Napasinghap siya na maramdaman ng mainit na palad ng binata sa garter ng suot niyang panty. Pero hindi naman ito iyon hinubad pababa. Bagkos ay lirano lang niya ito. "Ang bango mo, Vanessa?" he said huskily. "Damn it! Why does her name sound so good when he said it?" Siya lang tumatawag sa kanya ng ganon. Everyone calls her Nat. She felt like her whole name are made just for him to call. Ayos lang ba? Minulat niya ang kanyang mga mata at binabayon sa binata. "Na ano? Nagawin natin to kahit wala naman tayong relasyon. Ayos nga lang ba?" "Yes," buong puso niyang sagot. "Tinanong mo ako kung nagtitiwala ako sa'yo, hindi ba? Hindi ako papayag na gawin mo to sa akin kung wala akong tiwala. Hindi ko mararamdaman ang ganitong pakiramdam kung hindi ako nagparaya ng buong buo. So yeah, it's okay for me if we did this." Paano pagkatapos? Paano nga ba? Hindi yon sumagi sa isipan niya. Nagkibit balikat siya. Ewan ko, hindi ko alam. Kung ganon, wag na lang natin ituloy. Bumangon to mula sa pagkakadapa sa kanya at lalapit para makabante ito sa kanya. "Nasimulan mo na. Nakita mo na ang tinatago kong katawan. Naamoy mo na ako tapos uurong ka?" Pakiramdam niya para siyang tinanggihan. "Mali ang gagawin natin. Sana naisip mo yan bago mo ako hubaran. Bago mo ako halikan." Hindi to kumibo. Nakatingin lamang to sa kanya. "Ano bang gusto mo mangyari sa atin pagkatapos?" tanong niya. "Vanessa, kung kasintahan kita, sige. Papayag akong gawin natin to, pero amo kita, tauhan mo lamang ako. Mayaman ka at mahirap ako. Kahit kailan hindi ako papantay sa'yo. Kung may mangyari, hindi kita mapaninindigan. Hindi mo ako kailangan pantayan. Hindi ko yun kailangan. What I need is you. This thing I'm feeling right now, I want it. Gustong gusto ko kung anong pinaparamdam mo sa akin ngayon. Kung ano man ang kainatnan nito'y walang magbabago. Kapag tayo lang dalawa, kalimutan natin ang label natin sa isa't isa. Ako lang si Vanessa para sa'yo, hindi mo amo. Ikaw si Rio sa akin, hindi ko tauhan. Hindi mo ako itataboy pagkatapos ito?" She chuckled. "I don't think I can do that. You are the sweet dreams I have after my nightmare." Ayos lang ba talaga sa'yo? Naninigurong tanong nito. "Bakit? Nasubukan mo na?" Tanong nito at base sa tono nito ng selos. "Sino?" "Hindi ko pa nasubukan." Namamanghang tumitig to sa mga mata niya. Inaalam kung totoong sinasabi niya. "Kahit sa mga nakaraan kong karelasyon, hindi ko pa nasubukan. Halik lang." Tumango si Rio. "So tutunga nga ka na lang ba dyan? At hahayaan akong hubad dito at lamigin? O sisimulan na natin?" "Sisimulan." With that, Rio leaned forward and kissed her. Tinugunan niya ng halik na iyon ang isang hanggang sa lumalim at taburin niya na ang bawat gagad nito sa labi niya. Ang mga kamay niya ay gumalaw para tanggalan ng botones ng suot ni Rio. Habang walang putol ang kanilang halikan, Rio helped her with the suits. Nang matanggal niyang botones, ito na mismong nagtanggal. Isinunod nila ang damit pang loob hanggang wala nang maramdamang mainit itong balat at makisig itong pangangatawan. Vanessa hugged and pulled him to her body to feel the warmth in his. Pero hindi hinayaan ng binatang maramdaman niya ang bigat nito, kaya tinukod nito ng bahagya ang mga kamay sa kama. Mas bumaba pa ito at dumako yun sa dibdib niya. Bahagya niyang inangat ang katawan niya nang hanapin ni Rio ang lock ng bra niya gamit ang isang kamay, and she heard the unclasp sound that her bra made. Mabilis niyang tinanggal ang bra niya at nakita kung paano yun hangaan ng binata.
Nakikita niyang umaapoy na pagnanasa sa mga mata ni Rio. Ang kagustuhang maangkin at mamarkahan iyon ay naroon din. Iyo yan kung gusto mo, Anya. You can have every piece of my body. Own it. Feel it. Rio groaned. Rio seemed so professional. He knows what he was doing. He knows what to do and don't at that moment. She can feel his throbbing manhood touching the very lips of her almost wet private part. Alam niyang gusto nitong angkinin siya ng buo, pero si Rio gusto pang namnamin ang bawat sandali, bawat parte ng kanyang katawan. He wants to taste everything. Of course she knows. She did not watch Friend with Benefits for nothing. Alam niya kung anong nangyayari sa dalawang pares kapag hubot-tubad. It's just that she doesn't know what to do, unlike Rio. Napuno ng ungol ang 4 na sulok ng silid na nagsilbing musika sa kanila hanggang sila ay makarating sa kanilang sukdulan. Vanessa does not want to leave the bed just yet. She still wants to savor the feeling of Rio's naked body to hers. Pero kailangan na nilang gumising kinaumagahan dahil baka pasukin sila ng mga staff ng hotel. They come up knocking. They took a bath, then eat breakfast, and then leave the hotel. They went to a park first to enjoy themselves and then they went to her mom's home. Tinanong niya ang mga katulong kung nasa ng kanyang ina at sinabi nitong nasa itaas at di pa bumababa. Iniwan muna siya ni Rio sa may sala at saka pumanhik at nagtungo sa silid nito. Hindi na siya kumatok, basta na lang siyang pumasok sa silid nito at nabutan niya itong nakaharap sa sewing machine nito at nananahi. Nakangiti ang kanyang ina at ayaw niyang mawala pa yon. She looks calm, don't have any idea what had happened last night with her and her father. Hindi nito naramdaman ang presensya niya, kaya naman iniwan na lang niya ito. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto at bumabang muli. Tara! Aya niya kay Rio. Saan tayo pupunta? May ipapakita ko sa'yo. Lumapit siya sa binata at pinagsiklop niya ang kamay nilang dalawa. Hindi niya pinansin ang pagkabigla nito dahil excited siyang ipakita sa binata ang isang silid. They headed towards the north corridor near the lanai. Humarap siya sa binata. Sigurado kong magugustuhan mo ipapakita ko sa'yo. Hindi na to nagtanong pa dahil agad siyang tumalikod at pinuksan ang pinto. Wow! Bumaling siya sa binata nang makita kung gaano to namamangha sa nakikita. Punong-puno ang isang silid na iyon na napakaraming libro na umabot hanggang kisame, up to the ceiling. Instead of a bulb of lights, it's the universe. Ang siyang pinakailaw ay mga planeta at ang mismong orbit. It's like glow in the dark. Sa isang mahabang pader naroon naman ang mapa ng buong mundo, and most of the country there has an X mark, meaning lahat ng yon napuntahan na nila. Naroon din ang isang saradong cabinet at natitiyak niyang naroon ang mga maliliit na antiques ng kanyang ina. There is a long table in the middle and on it, there is her parent and old computers and stuff she did not think has a use anymore. Paano mo nalaman na gusto ko ang mga libro? Alam ko na gustong gusto mo magbasa, sabi sa akin ng nanay mo. Na mag-usap sila ng ina nito noon, nalaman niya, mahilig sa libro si Rio. Nalaman din niyang magaling to sa math at madali din daw tong matuto. Rio? Ano? Tanong nitong hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga libro. Pwede kang manatili dito kung gusto mo. Hahayaan kita. Pagkatapos nun, hayaan mo kung turuan ka sa lengguaheng hanggang ngayon. Hindi mo pa rin alam? She is bribing him, hoping he would bite it. Ngumiti ang binata at doon pa lang alam na niya ang gusto nito. Nawiling itong matuto. But there is more than to learn or understand English. Hindi lang yon ang intensyon niya para sa binata. Kung sakaling tamang hinala ko sa iyo, Rio, sa totoong pagkatao mo, hindi lang ito ang dapat mong matutunan. Bulong niya sa isip. Tulad na napag-usapan, iniwan nga niyang binata. Buong linggong nanatili si Rio sa libraryo nila, Vanessa. Hindi niya maiwan-iwan ang mga libro na inaakit siyang basahin ng bawat pahina nito at bawat pahina ay nakakadagdag ng kaalaman niya. Pinapadalhan siya ng pagkain at merienda. Pagkatapos dinadalo siya paminsan-minsan ni Vanessa at ng ina nito na magilaw siyang binabati tuwing umaga. Gusto niya ang amoy ng libro, ang mga letrang nabubuo at kanyang natututunan ay gusto niya. Kung pwede lang hingin ng mga yon, hiningin na niya pero nahihiya siya. Rock-headed, usal niya sa bagong natutunan. Yon kaagad ang pumasok sa isip niya nang maalalang dalaga. Impatient, cold-hearted, beautiful. You are beautiful. Paano ba makabit-kabitin lahat? You're impatient, cold-hearted, rockhead, and beautiful. Napangiti siya sa tinura nito at saka tumayo sa kinaupuan.
Lalabas para sabihin kay Vanessa ang natutunan. Ngunit nang buksan pa lang niya ang pinto, narinig na niyang sigawan sa labas. Nahinto siya upang silipin ang nangyayari sa labas at nakita niya si Vanessa, ang ina nito, ang ama at kasama nitong babae na nakita nilang kasama ng ama ni Vanessa sa restaurant na kinainan nila. Masama ang tingin ni Vanessa sa ama nito at sa babae. Ang ina naman nito'y walang magawa kundi ang awati ng dalaga na may dalang barel. Nanlaki ang kanyang mga mata, tsaka mabilis na lumabas sa silid upang lapitan ang dalaga. Inawakan niya ang kamay nitong may barel, tsaka kinuha agad ang barel pero mahigpit ang kapit ng dalaga kaya hindi niya iyon maagaw. Vanessa, stay away, Rio. Baka ikaw matamaan ko. Hindi yun pagbabanta. Alam niya at nasisiguro siya, kaya yung gawin ni Vanessa. Alis! Umiling siya. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang lampasan ang tapang na pinapakita ng dalaga sa kanya. Barilin mo ako. Wala akong pakialam. Hindi ka naman makukulong dahil hindi naman kita ipapakulong. Mas mabuti ng ako, wag ang ibang tao. Bumaling ang dalaga sa kanya at halos manlamig siya sa napakalamig na tingin sa kanya ng dalaga. Hindi man lang to makikitaan ng pagbanta ng luha. Anong mararamdaman mo kung ang pamilya mo'y masira dahil lang sa isang anay? Na kahit anong ayos mo kung yung anay na yon panay ang kapit, wala pa rin. Masakit na nga makita na nakikipag-date ang ama ko sa iba, plus baby pa. Pero sobrang sampal naman na sa mukha namin. Nadalhin pa niya dito ang babae niya at patirahin? Ano to, lokohan? Kami pa mag-a-adjust sa babae niya? Kami pang magpapakababa para sa sampid niya? Hell no! Anak, shut up! Shut up! Umalingaw-ngaw sa pandinig nila ang malakas at nagbabantang tinig ni Vanessa sa ama nito. I don't want to hear any of your explanation. Kung gusto mong ibahay ang kabit mo, wag dito sa teritoryo ko. This house belongs to Alcantara only. At kayong dalawa, hindi mga Alcantara. Kahit pa yung pinagbubuntis ng kabit mo. Mabilis niyang kinuha ang kamay nito na may hawak na barel at ginamit pang duro sa tiyan ng babae. Ang bababoy niyo. Ang gagaling niyo. Kung si mommy nakakaya niyo, ako hindi. I am an Alcantara at kahit kailan, hindi nagpapatalo ang mga Alcantara. So get out! Itinaas nito ang kamay na may hawak na barel, saka yan pinutok dahilan para maalarma ang lahat. Maging siya, pero hindi niya ito pinakita. Kailangan siya ng dalaga. Bago ko pa sabugin ang mga bungo ninyo, bago niyo pagsisihang tinapak niyo pa mga paa niyo sa pamamahay ko. Tara na! Aya ng babae sa ama ng dalaga. Ang mukha nito'y namumutla at nanginginig sa takot. I'm sorry. Yun lang ang nasabi ng ama nito bago tuloy ang lumabas ng bahay kasama ng babae. Malakas na sumigaw ang dalaga, nagtungo sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Sinundan niya ito hanggang sa silid nito. Hindi dito yon sinara ang pinto kaya't malaya siyang nakapasok. Damn it! Kinuha ni Vanessa ang isang vase, tsaka nito yon inahagi sa sahig dahilan para mabasag. Damn all of you! Vanessa, ikaw? Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang ang daliri ay nakaturo sa kanya. Kapag ba sawa ka na sa akin, iiwan mo na rin ako? Kapag ba nakakita ka ng masigit sa akin, aalis ka na? Do it now before I fell for you, before I go crazy. Hindi kita maintindihan. Umingos ang dalaga. Hindi mo naman talaga ako maiintindihan. Buong pamilya mo eh. Masaya kayo? Kahit na hindi kayo nakakain 3 beses sa isang araw. Kahit barang-barang lang ang bahay ninyo. Kahit salat kayo, buo kayo. Alam nyo na hindi kayo iiwan ng tatay ninyo dahil mahal na mahal kayo. Pero ako, oo. Mayaman ako. Nabibili ko lahat ng gusto ko. Nagsimula nang pumiyok ang boses ng dalaga. Ang mga mata nito'y namamasana, tanda ng umiyak. Pero yung gustong gusto ko, hindi ko mabili-bili. Nakakahiga ako sa kama pero ni minsan, hindi ko naranasang tabihan ng mga magulang. Hindi ko rin naranasang alagaan ng magulang. They visit me, yes. They give me gifts, they gave me a lot of things, but none of those really I want. You see? Kulang ako sa alaga, sa atensyon. That's why I grew up like this. Grabe din kayo kung humasgay. Tingin niyo sa aming mayayaman, masaya kami, kasi may pera kami. Naliligo kami sa salapi. You're wrong. Tulad niyo rin kami. May puso at nasasaktan. Umiiyak. Kung sa pera, salat kayo, kami naman sa pagmamahal. Kung kayo iniisip niyong bukas nang walang makain kami, iniisip namin kung kailan kami napansin ng mga magulang namin. Sana ako na lang. Sana mahirap na lang ako. Sana. Pintahan niya ang dalaga sa pamamagitan ng paghalik sa labi nito.
Walang tugon mula sa dalaga. Marahil ay nagulat to sa ginawa niya. Ipinasok niya ang kanyang dila sa nakawang nitong labi at masuyong niyayaya ang dila nito ng laban. Kalaunan tumugon ang dalaga. Ang mga kamay nito'y umangat at tumawak sa kanyang leeg. Ang labi nagsimulang gumalaw at sinabayan ang kanyang dila. Umungol ang dalaga nang hapitin niya ito papalapit sa kanya. Kaya ang kanilang katawan ay magkalapat na. Siya ang unang pumutol sa halikan at batid niyang ayaw pa ng dalaga. Ngayon ay ang kanilang noo na ang magkalapat. Beautiful! Ano? You are beautiful kahit nagalit at nakakatakot ka. Oh, bakit hindi ka takot sa akin? Taas kilay pang tanong ng dalaga. Kung natatakot ako, kasi kung matatakot ako sa'yo, sino nga alalay sa'yo kung di mo na kayang galit mo? Tulad ng nanay mo. Mahina siya kaya hindi kanya kayang awatin pa. Malakas nga ang tatay mo pero nag-aalangan siya. Kaya ako nang lumapit para awatin ka. Hindi mo ko naawat. Oo pero napakalma kita. Aniya. Galit ka pa rin pero hindi na ganun kagalit nang makita mo ko. Nakita ko ang galit sa iyong mata at alam kong anumang oras magagawa mo silang barilin. Pero mas pinili mong paalisin sila. Mataman siya nitong tinitigan sa tumingkayad upang buhatin at abutin ang kanyang labi at bigyan ng isang masarap na halik. I don't want you to see the worst side of me. Natatakot akong iwan mo ko kapag nalaman mo. Natatakot akong baka magamitin mo yon laban sa akin. I am afraid that you will avoid me once you know my secret. You see? I'm hiding a big dirty skeleton in my closet and I don't want you to see it. Muli, hinalikan siya ng dalaga at lalayo sana siya dahil nakarinig siya ng katok sa pinto, ngunit hinila siya ng dalaga patungo pa sa isang pinto. Binuksan nito iyon at bumungad sa kanya ang mga cabinet sa drawer, mga damit na nakasabit sa isang mahabang sofa. Sa pader nito ay may mahaba at malaking salamin, nakita ang kabuuan ng buong silid. Ano to? My closet. Sagot ni Vanessa nang isara niya ang pinto. Pagkatapos sinubad nito ang kasuotan. Hindi na papasok si mommy dito. This is my private place and she knows that. Bakit ka naguhubad? Tanong niya nang makitang ang tayong suot na lang nito ay panloob na lamang. I want to be intimate with you. Let's see if where this thing going. Intimate? Nabasa niya yon sa kung saan. Hindi lang niya alam kung sang libro. Lumapit ang dalaga sa kanya na tayong pang ibabang pangloob na lang ang suot. Naparanok siya nang dumako ang kanyang mga mata sa mayayaman itong dibdib. Lalo na sa tuktok nito, nagtubig ang kanyang bagang at pinipigilan ang sarili na huwag iyong hawakan. Nagtatanong ang kanyang mga mata na tumingin sa nagmamakaawa nitong mga mata. Ipalimot sa akin ang nangyayari sa realidad. Iparamdam mo sa akin na karapat dapat akong malin. Hindi sa kung sino ko at kung ano nagawa ko, kundi sa kung ano ko. Please. Lumuhat at hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Make me happy. Make me forget the worst part in my life. Pagkasabi noon, ito na ang humalik sa kanya at buong puso naman niyang tinanggap. Kung ito ang gusto ng dalaga, gagawin niya. Para kay Vanessa, lahat gagawin niya. Vanessa could not contain herself from moaning every time Rio's tongues keep coming inside her mouth. Nakikipag-espedahan to sa labi niya at masarap iyon sa pakiramdam. Binubuhay nito ang bawat sirahola sa kanyang katawan. Naramdaman niya pa ang mabilis sa pagdaling ng kanyang dugo. Ang kanyang balahibo nagtatayuan sa bawat haplos ng mainit na palad ng binata sa kanyang likuran. Giniya niya ang binata sa mahabang sofa habang di pa rin maputol ang kanilang halikan. She wants the feeling of Rio's tongues inside her mouth. Nakakadala, nakakabaliw. Siya na ang naghubad ng damit ng dalaga at nang mahubad na niya iyon, kagad niyang niyakap ang dalaga pahiga sa mahabang sofa. Oh God! Usal niya na madama ang matipuno nitong dibdib. Ramdam niya ang bigat ng binata, pero hindi niya iyon pinansin. Nalalatang bumagsak ang kanyang kamay habang ang binata, buong bigat na siyang dinaganan. Habol itong hininga at tangyo na lamang ang kanyang naririnig. Ang ulo ni Rio ay humiga at sumiksik sa kanyang leeg at ramdam niya ang pagtama ng hininga ng binata doon. They're both silent for a while. Hindi ka ba nagsisisi na nakipagtalik ka sa akin? Rio asked between his breathing. Isang mahirap. Kapag akong kasama mo, walang mahirap, walang mayaman. Kahit na sa maraming tao, wag ang antas natin isipin mo. Isipin mo ako at ako lang ang titingnan mo. Dahil hindi hawak ng iba ang buhay nating pareho. Kung meron man silang masabi, wag mo ring isipin. Dahil ang mahalagay kung ano lang iniisip natin. Ano ba ang iniisip natin?
I don't know. Baka kasi magkaiba ang nasa isip natin. Intayin nilang natin na maging pareho yon. Nauna siyang tumayo at binalot ang sarili ng tuwalya. Lumabas siya sa walk-in closet niya at natigilan na makita ang kanyang ina na nakaupo sa pang-isang sofa paharap sa pinto ng closet niya. Diretso ang tingin nito sa kanya. Pasimple siyang napalingon sa loob ng closet niya upang tingnan ang binata, tsaka iyon sinara. Mom? Tumayo ang kanyang ina at lumapit sa kanya. Walang alinlangan siya nitong binigyan ng malakas at napakasakit na sampal. Ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi dahil doon. Haven't I given you the best for you to do this? Dahil nakatagilid ng kanyang ulo, hindi niya kita ang tingin ng ina, pero ramdam niya ang galit. San ba ako nagkulang bilang iyong ina? I know I am not supposed to act like this. Nasa tamang edad ka naman na, but think of the consequences of your action. I don't want you to end up like Roxy. Ayokong itakwil ka rin ni Papa dahil sa maling ginawa niya. Dinig niya ang pagbukas ng pinto ng closet niya at ang pagbaring ng kanyang ina doon. Ikaw, marry my daughter? Mom! Hindi siya pinansin ng kanyang ina. Marry my daughter or else ipapakulong kita. Ma, hindi mo gagawin yan. Of course I will. Don't make me. Banta ng ina. Ma, anak, bago lumala, agapan na natin. Hinawakan siya ng kanyang ina sa magkabilang braso. She looked at her as if that's the only way to dodge her grandfather's anger. Kahit twist lang. Walang nakaimik sa kanila ni Rio. Di niya magawang ipasok sa isip ang sinabi ng kanyang ina. Now that's the thought. Ano kayang iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang ikakasal siya sa isang mahirap, sa isang katulad ni Rio?